to ng Webes at pagkagising ko pa nga lang ay ayan, masakit agad yung ulo ko dito sa Batang Dragon dahil palipat-lipat na naman siya ng higaan. Naasikaso na nga ni Mayor dyan yung susuotin niya at ipapandong niya para bukas. Tapos nga ito may namili nga lang sa akin at yung Batang Dragon nga yung hinanap niya from Pilar Bataan nga pala siya. Kaya ata talagang hinanap niya patong tindahan ko para lang makapagpa-picture. Para ba naman sa dami-dami ng tindahan sa dagat mas naisipan niya bumili dito sa akin. Dalawang balik pa man din siya sa pagbili. Maraming salamat sa iyo. Tawad ko na rin yung kanyang anak. Nakalimutan ko lang talaga yung pangalan kasi lagi daw nanonood ng vlog namin yun. Mating nga rin pala tong anak na pinakapanganay na panganay ni Mayor. Dahil nga wala nang pasok at kakagraduate nga lang pala niyan. Kunting tiis at tiyaga pa nga magiging pulis na yan. Bilib na bilib nga kami sa bata na yan sa sipag at tiyaga niya sa pag-aaral. Yan nga ginising na nga niya yung mga kapatid niya. Puyat na puyat nga. Ewan ko kung ano mga pinaggagawa. Sabi ba naman ni Mayor, 2:00 na daw ng madaling araw nagsitulong. Iniwan na nga lang muna namin sila at pupunta na nga lang kami sa palengke. I-share ko nga sa inyo tong nabili kong sombrero. Di ba nga walang bubong yung tricycle namin? Tignan nyo naman cover na cover, pati yung likuran ko dahil nga mahaba yung sombrero na yan. Kung bet nyo rin yan, i-check nyo na lang yan sa comment section. Bumili lang naman kami ng pangulam dyan tapos umuwi na rin agad kami. Hintay nga lang namin makalabas tong dumaan na to bago nga kami makauwi ng tuluyan. Ayan nga si Bao, nag-aasikaso nga ng mga sinampay. Tapos ito namang si anak na panganay ni Mayor. Ayan, pinakilaman na nga yung hugasin namin plato. Napakabait na bata, napakasipag pa. Nabilib nga ako sa nanay nito sa pagpapalaki sa kanya kasi nga napakasipag na. Napakabait pa. Ang isa pa nga hindi niya tinuruan o hinayaang magtanim yung anak niya nang galit sa kanyang ama. Kahit palumipas ang maraming taon, pinili niya talagang magpatawad at magkaroon ng peace of mind. Nagpapasalamat nga rin kami sa kanila kahit nga sa katagal ng panahon wala nga kami narinig na panunumbat o paninisi. Kaya nga yung Batang Dragon kakarating nga lang dito sa bahay, nangapit bahay nga yan, nagkaroon pa ng baril. Bit-bit na naman siya ng laruan na hindi kanya. Na matapos nga kami magsipagluto, eto nagsikain na nga rin agad kami. Malipas nga ang isang taon, ngayon nga lang ulit talaga kami nagkasabay-sabay. Kahit walang dahon, nagbudol fight na nga rin talaga kami. Ibang kumakain nga kami, ito dumating na nga tong mga pinsan ko. Halika sabay nilang bumiyahe si Garapata kasi nga galing si Garapata sa bahay ang aking sinilangan. Sinuli niya kasi yung motor ng pinsan ko na hiniram niya. Yan nga may parigalo pa nga yung anak at asawa ng pinsan ko. Tapos dumating din to si Darling Chow. Napabigla na lang ako nang sabi na ay Diyos may init-init. Diba nga kahapon pa ako nag-uungot na gusto kong maligo. Ngayong lakad na literal na walang kaplano-plano. On the spot na nga lang talaga yung ayaan. 2:00 naman na din kasi to ng hapon. Sumangayon na nga yung lahat. Ito pumasok nga yung panganay ni Mayor sa kwarto at ginising nga tong Garapata. Syempre hindi naman basta magpapaargabyado yan. Kaya tumayo at binudbudan nga ng pulbos sa mukha. Hanggang sa nakaabot na nga sila sa bugbugan dito sa tindahan. Palis na nga kami ng mga time na to. Sumakay na nga ng tricycle yung panganay na anak ni Mayor. Kaso nga yung problema hindi nga magkasya. Kaya itong mga lintik na to nagkandaihit ka tatawa. Ano ba naman ang lalaki kasi kaya pag ako pumaldo ako papaturukan ko tong mga to. Si payat lang talaga kami at hindi nga kami mamroblema sa pagsakay sa tricycle. Hindi na mahirapang si Mayor sumalunga sa matatarik na lugar. Nang hindi na rin kami namumura pag nahihirapan. O tingnan nyo naman ang ganda ng sombrero. Kahit anong style pwede. Kahit nakasakay ka sa tricycle at bumabarurot yan, hindi yan basta matatanggal. Lalo na kung malaki yung ulo mo. At ayan nga nakarating na nga kami sa aming pinaroonan. Pagbaba nga nakita nga nitong Batang Dragon tong kalabaw. Kaya nga tinuturo niya. Tuloy naman na din agad kami sa aming paglakad at nakakita naman nga ng pintong Batang Dragon. Kaya nga huminto at ginagaya niyang muwe. Ano ka kung muwe? Baka may nakasalubong pa nga kami mga batang nakakilala sa amin. Gusto nga daw nila magpa-picture. Kaso nga wala silang dalang cellphone. Sinabihan ko na lang sila na kumuway na lang sa vlog ko at sasama ko na lang sila. Rin palang entrance na 20 pesos dito para sa environment fee. Wala naman, bibiro ako Dalawa to. Siraulo ka talaga. Tawa nga kami natawad dyan kay Mayor kasi tinanong nga namin kung may bayad yung mga bata. Sabi wala. Paano kapag PWD? Sabi nga ni ate ang bait niya wala din daw. Sabi niya kay ate akala mo isa lang yung kasama namin PWD. Dalawa yan. Ito pa isa. May turo nga kay Garapata kaya nagtawa ng kaming lahat. Ayan nga kumaway na nga ako dito sa baka. Ay may issue na naman kayo. Salamat lang naman ako sa kanya kasi nga isa sa mga vlog ko yung umabot ng 1,000,000 views. Dahil lang din naman sa katangahan ko. Kasi masyado kayo naniniwala sa akin Alam nyo nang tanga-tanga ako. Mas ginagawa nyo pang tanga yung sarili ninyo. Alam ko naman
kasing kalabaw yan. Nilalagyan ko lang ng twist. O, kita nyo sa paglagay ko ng twist, umabot ng 1,000,000 views. Ali, dito nga ulit kami maliligo sa dati naming niliguan. Kung saan nga nakakita kami dati ng ahas. Tapos lang din naman kasi namin magsikain yan ng tanghalian. Kaya nagsipagbaon na nga lang kami ng mga chicherya. Nagdala na nga rin ako ng juice para may inumin naman yung mga bata. Pagdating pa nga lang namin nagsiligo nga agad tong mga bata at ang daming ang tao dyan sa taas. Iniwan sila ng mga libag nila. Bandang huli sa aming kumapi. Kasi nga dito na kami pumwesto sa bandang baba kasi nga dito hindi ganong maagos. Saktuhan lang din naman yung babaw, abot na abot ng batang dragon. Kaya nga napapasayaw pa ako sa saya. Kasi nga ngayon lang ulit ako makakaligo dahil hindi ko nga pwedeng liguan yung buhok ko sa dagat. Isang buwan pa nga lang yung nakakalipas, buhat nga nung pinaayos ko yung buhok ko. Nagulat na nga lang kami, biglang lumapit tong pinsan ko dito kay Chow at niyakap. Ayaw kasi maligo ni Chow dyan, kaya ang ginawa ng pinsan ko niyakap, para nga naman daw mabasa. Nakuha pa nga manligaw nitong pinsan kong ESP. Ay Diyos ko, yun nililigawan ka, bata-bata pa. Kilig na kilig pa nga siya dyan. Ay, ginawa na nga lang namin, sinakyan na nga lang namin. Lalo nga naging masaya kasi nga, nung sinakyan namin, diba, mas lalong nagpiling. Yung mga tawa namin talaga dyan, hindi magkandamayaw. Sobrang tawa ko nga, lilipat nga sana ako dyan. Ay Diyos ko, na aksidente pa. Ay, kasi ako niyan, kaya lumipat ako. Ayoko na umihi sa tabi ng mga bata. Hindi na nga nila kinaya yung lamig, kaya nagsiaho na sila at kami na nga lang yung natira dito. Diba, naliligo nga kami, tawa nga kami ng tawa ni Garapata dyan kasi nga pinagtitripan namin si Mayor. Sabi kasi ni Garapata dyan si Mayor daw, parang espalto. Team na, baku-baku pa, may amoy pa. Tarantado rin trider din talaga. Ang videographer ko, Diyos ka, naglaro na naman ng ganda-gandahan. Napuno na naman yung memory ng cellphone ko. Mga bandang 4:30 na nga, ito nagkayayaan na nga kaming umuwi. Sa loob ng 2 oras, ay Diyos ko, punong-puno kami ng kasiyahan. Masasabi din talaga namin na sulit yung pinanggas namin. Bastos man kami sa gas, hindi lang naman kami ang naging masaya. Buong team naman namin ang naging maligaya. One for all for one. Taba binabaybay nga namin yung pauwi dyan. Diyos ko, marami palang nakakilala sa amin dito. Lalo na nga yung mga bata. Kaya kaway na nga lang din kami ng kaway. Habang nangangampanya kaming lahat. Bago nga kami tuluyang pumunta ng bahay niya, ay dumaan nga muna kami dito sa meat shop. Para nga bumili ng mga karne na iihawin. Nga naisipan namin na magdiretso sa dagat. Para nga maligo ulit at doon na nga magsipaghapunan. Di talaga din pinagplanuhan niya. Biglaan na lang din mga naisipan. Araw na to 2 beses kaming maliligo sa magkaibang paliguan.